Mga kakaibang bagay na nakita, sa iba't ibang mga beach. Pero bago tayo magpatuloy ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. Dahil sa mga sakuna na nangyayari, at tumatama sa ating mundo, hindi lamang sa mga kalupaan, kundi pati na rin sa mga karagatan, ay maraming bagay ang inaanod, at napapadpad sa mga beach, o dalampasigan. Mula sa mga amber na kumalat sa beach na ito, na nagkakahalaga ng dolyares, at hanggang sa isang sirena na inanod sa beach na ito, ay ating pag-usapan, ang ilan sa mga kakaibang bagay na nakita, sa iba't ibang mga beach. Amber washed on beach. Ayon sa mga report, ay maraming amber ang kumalat sa beach na ito sa bansang Russia, at nakita ito, ng mga residente dito. Ang mga amber na ito, ay isang nagtigas na dagta, na galing sa matandang pine trees, na talagang kinahuhumalingan dahil sa ganda, at kakaibang kulay nito. Ayon sa mga report, ang isang amber ay nagkakahalaga, ng mula $3, hanggang mahigit $700, o humigit kumulang 160 piso, hanggang 38,000 piso, depende sa laki nito. Ayon pa sa mga balita, matapos ang bagyo, ay may ilan pang mga malalaking bato ang nakita dito, na kasing laki, ng isang Zippo lighter. Dahil sa maraming amber ang nabalita, na kumalat sa beach na ito, ay marami pang mga residente sa Russia, ang pumunta sa beach na ito, upang maghanap ng mga amber. SpaceX. Ang ilang mga residente sa South Carolina, ay nakakita sa kanilang baybayin ng isang iron piece, na may sukat, na 9 by 6 feet. Kaya naman dahil dito, ay ayon sa mga report, ang Coast Guard ay nagdesisyon, na tumawag sa NASA at Air Force, upang ipaalam ito sa kanila, subalit wala silang natanggap na sagot, mula sa mga ito. Kaya ang kanilang ginawa na lamang, ay i-post ito sa iba't ibang mga social media platform, upang makita ito, ng buong mundo. Dahil sa kanilang ginawa na ito, ay mabilis sila tinawagan ng SpaceX, at sinabi nito, na ang nakita ng mga residente sa baybayin ng South Carolina, at ni-post sa mga social media platform, ay kanilang pagmamay-ari, kung saan ito ay isang fragment, mula sa kanilang rocket. Ayon sa kumpanya ng SpaceX, ay sinabi nila, na ang nakita na ito sa baybayin ng South Carolina, ay bahagi ng kanilang isang rocket, na ang pangalan, ay Falcon 9. Rare raw materials. Isang araw, habang naglilinis ng basura sa isang beach sa bansang Thailand, ang isang lalaki, ay nakakita siya ng isang tipak na bagay, na may timbang, na 16 kilograms. Ayon sa mga report, ang kanyang nakuha pala na ito, ay isang tinatawag na ambergris, na nagmula sa bituka ng mga whale, at pinakapambihirang raw material, na sobrang mahalaga, para sa isang pabango. Ang napulot na ito na ambergris ng isang lalaki, ay nagkakahalaga, ng umaabot sa $592,000, o humigit kumulang, 29.6 million pesos. Ayon sa mga balita, ang ambergris kasi na ito, ay tumutulong sa aroma, para tumagal ang amoy nito, at madalas na ang mga mamahaling kumpanya ng mga pabango lang, ang mayroon nito. Solar Power Canadian Houseboat. Ang wooden boat na ito, na may sukat na 18 feet, ay nakita sa baybayin ng bansang Ireland, at may nakasulat pa sa dingding nito, na kakaibang mensahe. Ayon sa mga report, ang may-ari ng wooden boat na ito, ay natagpuan sa bansang Canada, makalipas ang 3 taon. Ayon sa kanya, ay nilagyan niya ang kanyang bangka na ito, ng mga solar panels, at gusto niya noon pumunta, mula sa Newfoundland ng bansang Canada, at hanggang sa karagatan, ng Arctic Ocean. Subalit nang hindi nagtagumpay ang kanyang plano, ay iniwan niya na lamang ang bangka na ito, kung saan ito ay dinala, ng mga alon. Ayon sa kanya, bago niya hinayaan na dalhin ng mga alon ang kanyang bangka, ay nag-iwan siya ng mensahe sa dingding nito, at sinasabi dito, na idodonate na lamang niya ang kanyang bangka, sa batang walang tirahan. Samantala, matapos ang mga pangyayaring ito, hindi niya daw inaasahan, nalulutang pa ito ng matagal, at umabot sa layong 3,120 kilometers ang narating nito, at kalaunan ay nakita sa isang beach, sa bansang Ireland. Oil rig. Ayon sa mga report, isang malakas na bagyo na may kasamang malalaking alon, ang nakasira sa 17 tot structure, na mula sa isang tugboat, dahilan para lumutang ito, sa mga karagatan. Ayon pa sa mga report, ito ay nagkakahalaga ng $1 billion, o humigit kumulang, 50 billion pesos. Ang oil platform na ito, na may pangalang Transocean Winner,
ay lumutang ng maraming kilometro, bago ito nakarating sa Dalmor's Beach, sa bansang New Zealand. Ang oil platform na ito, ay hindi pwedeng pabayaan lamang sa beach, dahil ito daw ay naglalaman, ng halos 280 tons, na diesel fuel. Kaya naman dahil dito, ang mga lokal na otoridad, ay gumawa ng temporary exclusion zone, na aabot sa 1,000 feet, para sa kaligtasan, ng mga tao na malapit dito. Samantala, inabot ng 3 buwan, para tuluyang maalis ng maayos sa beach, ang oil platform na ito, at isang malakas at malaking barko, ang ginamit sa paghila dito. Ayon sa mga report, kung ang oil rig na ito, ay nibaklas at ibinenta ang mga bakal nito, ay posible daw umabot ang halaga nito, ng $26.3 million, o halos, 1.3 billion pesos. Lockheed P-38 Lightning. Ang Lockheed P-38 Lightning, ay isang American single-seat, twin-piston engine fighter aircraft, na ginamit, noong ikalawang digmaang pangdaigdig. Ayon sa mga report, ang fighter jet na ito, ay matagal nang lumubog sa isang beach, sa ilalim ng 6 feet na layer, ng mga buhangin. Ayon sa mga balita, ang fighter aircraft na ito ay napadpad sa baybayin, matapos mag-crash sa isang lugar, sa Northern Wales. Ayon sa mga report, ay sa buong kasaysayan, 3 beses lamang daw ito nakita. Ito ay noong 1970, 2007, at noong 2014, nang nalinisan ito ng mga alon, dahil sa mababang pagtaas ng tubig. Samantala, hindi naman sinabi ang eksaktong lokasyon nito, at pinanatili itong sikreto, lalo na sa publiko, upang maiwasan ang pagbisita, at pagkuha sa mga parte ng fighter jet na ito, para gawing souvenirs. Shipping containers. Isang araw, ang mga taong nakatira sa isang lugar sa bansang Netherlands, ay nakakita ng napakaraming mga bagay, sa kanilang baybayin. Ilan sa kanilang mga nakita, ay ang mga laruan, designer jackets, flat screen TV, at marami pang iba. Ayon sa mga report, ay napag-alaman, na ang isa sa pinakamalaking cargo ship sa buong mundo, na ang pangalan ay MSC Zoe, ay nakaranas ng masamang panahon, habang naglalayag ito, sa karagatan. Dahil sa pangyayaring ito, nawala ang mga dala nitong kargamento, na umaabot sa 270 containers, na may mga laman na kagamitan, at iba pang mga mahahalagang bagay. Kaya naman dahil dito, ay napadpad ito sa isang baybayin, sa bansang Netherlands. Pumayag naman ang batas, na kunin ng mga tao, ang anumang makikita nila na mga bagay, na inanod sa kanilang beach. Monster in Seram Island. Isang araw, ay mayroong isang nakakatakot na nilalang, na napadpad sa isang baybayin, ng bansang Indonesia. Base sa mga sukat, ang nakakakilabot na nilalang na ito, ay may sukat na 50 feet, may lapad na 19 to 23 feet, at may bigat na umaabot, sa 35 tons. Ayon sa mga nakatirang residente dito, ay inakala nila nung una, na isa itong tumaob na bangka, at hanggang sa magkaroon na, ng mga sunod-sunod na haka-haka, tungkol sa nilalang na ito. Akala ng ilang mga residente, na ito ay isang elepante, dahil sa malaki nitong pangil. Ngunit dahil sa malaki nitong panga, ay inakala naman ng ilan, na ito ay katulad, ng isang dinosaur. Mayroon ding mga nagsasabi, na ito ay isang malaking pusit, dahil sa parang mga galamay nito. Dahil sa hindi maipaliwanag na nilalang na ito, ay naging usap-usapan ito, ng maraming mga news channel. Hanggang sa isang araw, ay dumating na ang mga biology, upang suriin, ang kakaibang nilalang na ito. Base sa kanilang mga pagsusuri at pag-aaral, ay kanilang natuklasan, na ito pala ay isang malaking patay na whale, kung saan ang katawan nito, ay nasira na, dahil sa pagkaagnas nito. Whales. Ayon sa mga report, noong taong 1970, ay mayroong isang sperm whale, ang tinangay sa baybayin ng Oregon, sa lugar ng Portland. Ayon sa kanila, ito ay may haba na 45 feet, at may bigat, na 8 tonelada. Dahil dito, ang mga lokal na awtoridad ay hindi alam ang gagawin, kaya nagdesisyon na lang sila, na pasabugan ito. Dahil sa laki ng sperm whale na ito, ay gumamit sila ng kalahating toneladang dynamite, para pasabugan ito. Nung pinasabog na nila ito, kumalat ang mga katawan ng sperm whale, kaya naman dahil dito, umabot ito ng hanggang 1,312 feet, ang layo. Samantala, sa lugar naman ng Golden Bay, sa bansang New Zealand, ay hindi lang isa, kundi na sa halos 460 na mga whale, ang kanilang nakita sa baybayin. Dahil dito, ang lahat ng mga residente sa lugar, ay kanilang hiningan ng tulong,
para masagip ang buhay ng mga whale. Ayon sa mga report, nung pagtaas ng tubig, ang daan-daang mga whale ay nakabalik na sa kanilang tahanan, ngunit halos 70 sa kanila ang kaagad na bumalik sa baybayin. Dahil sa pangyayaring ito, ang mga volunteers ay kinailangang pumila para magharang sa mga whale upang mapigilan bumalik ang mga ito sa baybayin. Ayon sa mga balita, hindi raw makita ng mga whale ang kanilang daan dahil sa mababaw ang tubig at hindi makalangoy ng walang kasama, kaya't patuloy sila bumabalik sa mga baybayin. Mermaid on Mexican Beach. Isang araw sa bansang Mexico, ang mga tao na ito ay nakakita ng isang bagay na parang may pagkakahawig sa isang sirena. Ang mukha nito ay katulad ng isang tao, at sa halip na mga binti, ay mayroon itong malaking buntot na katulad ng sa isda. Samantala, napag-alaman na ang sirena pala na ito ay isang manika lamang na ginawa para sa pelikula na ang pamagat ay Pirates of the Caribbean. Ayon sa mga gumawa ng pelikulang ito, habang gumagawa daw sila ng scene sa dagat, noong 2011, ang sirena na ito ay nawala sa karagatan, at napadpad sa baybayin, makalipas ang 3 taon. Bago tayo magtapos ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Ikaw, may mga kakaibang bagay ka rin ba na nakita sa mga beach na iyong napuntahan? Comment mo sa baba ng ating video yung sagot o masasabi mo para malaman din namin. See you on our next videos.